Bago pa ang bagyong Quinta, maraming bagyo at sama ng panahon ang humagupit sa ilang bahagi ng bansa. Higit sa mga napinsalang ari-arian, maraming buhay ang nawala dahil sa mga kalamidad. Narito ang unang balita year-end report, hatid ni PR Kanghel. Sa taong ito, iba't ibang kalamidad ang naranasan natin. Mga hamon ng kalikasan na sumubok sa ilan nating mga kababayan. Hulyo nitong taon, ipinaramdam ng bagyong Henerang matinding pagulan na nagpabaha sa Metro Manila. Kabilang na ang lungsod ng Marikina kung saan ilang araw lubog sa malalim na baha ang lungsod. Maging ang Manila Bay, hindi nakaligtas sa lakas ng bagyong Hener. Ang dating tourist spot tila naging basura spot dahil sa dami ng basurang palutang-lutang sa karagatan. 45 tao ang nasawi. Halos 300 milyong pisong halaga rin ang mga nasirang public at private properties pati na rin sa agrikultura. Hindi pa man nakababangon ang mga nabiktima ng bagyong Hener, agad naman itong sinundan ng hagupit ng habagat. 8 araw na sunod-sunod na ranasan ng mga malakas na pagulan at thunderstorms na apektuhan ng habagat ng iba't ibang lugar sa Calabarzon Region. Maging Metro Manila nagmistulang water world ang ilang kalsada, kabilang ang underpass sa Recto at Lagos Nilad na umabot ng 115 talampakan ng lalim. Nagresulta rin ang habagat ng landslide na ikinamatay ng 9 na tao sa Commonwealth Quezon City. Sa tindi ng pagulan at pagbaha, 85 katao ang binawian ng buhay, samantalang sa Kabuuan, mahigit 600,000 ang apektado sa malawakang pagbaha. Nakaranas din ng magnitude 7.7 na paglindol ang Visayas Region. Mahigit 5,000 pamilya ang naapektuhan sa Kanluran at Silangan Samar, habang 4 na po ang naitalang nasawi. Disyembre ngayong taon nang hagupit tayo ng bagyong Pablo. Naapektuhan ng bagyo ang Mindanao at Visayas. Sinasabi ito ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas sa nakalipas na 2 dekada. Ang ating mga kababayan na balot ng kadiliman nang tumama ang bagyong Pablo. Maraming miyembro ng pamilya nagkahiwa-hiwalay. Ang walang tigil na pagulan at patuloy na paglalim na baha, walang patawad na bumawi sa mahigit 1,000 buhay. Ang Compostela Valley, kalunos-lunos ang sinapit. Kada araw tila may katawang lumilitaw na nabiktima ng bagyo. Bukod sa mga nabawi ng buhay, humigit kumulang 2,000 ang sugatan at patuloy namang hinahanap ang mga nawawala. Tinatay nasa 24 na bilyon ang pinsala ng bagyong Pablo. Ang National Disaster Risk Reduction Council o NDRRMC patuloy naman ang paghanda para sa mga ganitong uri ng hamon ng kalikasan. Well, may 4 ito na thematic areas, no? Yung prevention, mitigation na yan ang paglaanan natin ng panahon na mas malaki kaysa saka yung preparedness sa response and then saka na lang yung relief, rehabilitation, etc. Mainam din daw na sumunod sa mga patakaran ng gobyerno upang maiwasan ang malaking pinsala lalo pat buhay ang nakataya. As a lessons learned sa atin ito, yung mitigation, prevention, preparation is the building is structurally resilient. So the structural integrity of buildings, can it withstand 210, 220 gustiness of a typhoon? So ito yung building code. So sumunod tayo. A comprehensive land use planning. At inabuso natin ang kalikasan, yung kalikasan, sinisingil na rin tayo. Lessons learned. Ito, huwag natin kalbuhin yung bundok. Kung kalbuhin natin ito, yung responsible logging, responsible mining. Ang mga pangyayaring ito ang nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paghanda at pagiging responsable sa mga aksyong ating ginagawa. Para sa unang balita special assignment, PR Kanghel reporting.